Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapagbayad sa inyong DFA passport appointment online gamit ang GCash. Ngayon, open lang natin ang ating GCash apps. Dito, click lang natin itong bills. And then, dito, click natin itong government. Then, scroll tayo pababa. Ayan, hanapin natin si DFA. Ayan. So, dito pala guys, pwede kayong makapagbayad through GCash gamit ang G-Credit ninyo or kaya G-Gives. Ngayon, click na natin yan. Ayan. So, dito, 950 pesos sa regular processing. Then, 1,200 pesos naman for the rush processing. So, kung kayo ay nakapagpa-appointment sa Asiana, pwede kayong makapag-rush. So, lagay nyo ditong amount is 1,250 pesos. Pero kung hindi naman kayo naka-rush processing, naka-regular lang kayo, so yun is 950 pesos plus 50 pesos na convenience fee. Kaya lagay natin dito is 1,000 pesos. Ayan, so lagay natin 1,000 pesos. 10-digit reference number. So, saan natin makukuha yung ating 10-digit reference number? So, open natin yung email natin na ginamit natin pagpabook ng ating passport appointment. Ayan, nasa Gmail na tayo. Open na natin yung email natin. So, yan yung appointment natin. Click natin yan. So, as you can see dito, ito yung DFA Passport Appointment System Payment Reference. So, makikita nyo dito sa baba, may payment reference number tayo. So, yan yung kailanganin natin, yung number na yan. Yan yung payment reference number natin para makapagbayad tayo through GCash. Diin lang natin yan, then click copy. Again, long press, then click copy. Ayan, so para makatanggap pala kayo nitong reference number guys, kailangan yung mode of payment na pinili ninyo nung nagpa-appointment online kayo sa DFA is kailangan naka-over the counter. So wag nyo piliin yung EasyPay, wag nyo piliin yung debit card or credit card. Ang piliin nyo doon is the over the counter. Pag once na over the counter ang pinili nyong mode of payment, makatanggap kayo ng ganitong email na may reference number. Kung kaya over the counter ang piliin yung mode of payment once na nagpabook kayo ng appointment online. So ngayon, dahil nakopy na natin ang ating payment reference number, ipipaste na yan natin sa ating GCash apps. Ayan, so balik tayo sa ating GCash apps ulit. Paste natin dito yung ating 10-digit reference number. Click natin yan. Ayan, paste natin. Ayan. Then, next is your 11-digit mobile number. Kung ano yung nilagay nyo sa inyong pagpa-appointment online na cellphone number, yan yung ilagay nyong cellphone number dyan. Then, next is your email address. So, dito sa email address, optional lamang yan. Pwede nating lagyan or pwedeng hindi natin lagyan. So, then dito sa baba, protect your bills. So, it's just an insurance or bills protection. So, para iwas dagdag ng ating bayadan. So, click natin yung box. Ayan, uncheck natin yan. Then, click natin yung next. Then, ayan, yan yung total na amount na babawas sa ating GCash account. Click natin tong next sa pinakataas, right side. Ayan, click next. Then, click nyo lang yung confirm. Ayan, processing na guys. Ayan, nakalagay payment received na. So, pwede natin tong i-screenshot para lang may copy tayo, para may reference tayo na nakapagbayad na tayo ng ating DFA passport appointment through GCash. Ayan, so ngayon dahil nakapagbayad na tayo ng ating DFA appointment online, so makatanggap tayo ng ating confirmation email na galing kay DFA. So, check natin ulit yung email natin. Ayan,
Automatic guys, ang bilis lang. Once na nakapagbayad tayo sa ating GCash apps, automatic makatanggap agad tayo within 1 minute. Makatanggap agad tayo ng DFA Passport Appointment System na galing kay DFA. Click natin yan. Ayan, then dito sa DFA Passport Appointment System, ito yung confirmation notification. So dito, ayan, so ito, napaka-importante ito guys dahil ito yung ipa-print ninyo. Ayan, so ito yung ipa-print ninyo. So dito sa email, dito sa pinakababa, makikita nyo na may naka-attach na naka-PDF file. Ayan. So ito yung ipa-print ninyo, isa ito sa requirements. Para ma-download ito, click nyo lang tong download sign. Ayan. Click natin yan. Then, ayan, downloading na yan. Ayan, download complete. Click natin yan. Ayan, so ito yung important reminders. Ayan, ipaprint nyo din yan. Scroll nyo sa pababa. Ayan, andito din yung application, passport application form. Scroll pa sa pababa. Andito din yung electronic receipt number ninyo. Isa ito sa mga requirements na kailangan dalhin ninyo. So, dito, ito yung appointment code ninyo. Ayan, code number, site name, kung saan kailangan yung pumunta dyan sa mismong DFA na yan. Sa DFA na pinili ninyo, then the date and the time kung kailan kayo kailangan pumunta doon. Then, andito yun din yung instruction, next steps. Print natin, ipiprint yung attached application form and this email confirmation to ensure that the form is printed in full. Ayan. Then, bring the printed application form, email confirmation, and necessary documents including the photocopies. Then, pangatlo, you will be instructed to sign the passport application form in front of the attending consular official. So, doon na kayo mismo magsasign, maglagay ng signature sa inyong passport application form sa mismong harap ng taga DFA or attending consular official. Then yung sa baba, important reminders, basahin nyo na lang yan for more information. So, huwag nyong kakalimutan na magdala kayo ng inyong mga requirements kasama ang photocopy at original. Kailangan naka-photocopy na at kailangan dala yung original copy ng inyong mga naka-photocopy. Then, kung halimbawa, i-reschedule nyo ang yung appointment, pwede kayong makapag-pa-reschedule nyan. Click nyo lang yung link na ito para magpa-reschedule kayo. So, ganun lang guys. Ipaprint nyo itong email confirmation na nanggaling kay DFA. Isa ito sa mga requirements para makapag-process kayo ng inyong passport. So, ganun lang guys. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!